Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn. Sa araw ng July 21, 2024, 6:16 p.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So itong full moon in Capricorn, pangalawang beses na to. Last month, full moon in Capricorn din. Pero it's on a earlier degree, 1 degree. So ito, mas malakas siya kasi 29 degrees na siya. So, very powerful energy. So, this is going to happen in your 7th house. Okay? So, ang reading na to ay mas makaka-resonate dito yung mga Cancer risings. So, although pwede pa rin namang makaresonate dito yung mga Cancer moon at Cancer sun. Okay? So, for you, especially Cancer risings, this is going to happen in your 7th house of relationships. So, maaring ito ay makabagdamdamin para sa inyo, no, Cancer. Kasi some of you, meron na kayong i-let go na relationship that you feel is too heavy, masyado na siyang mabigat para i-maintain. Lalo na't, may conjunction to sa Pluto, which is in retrograde right now. Nasa Aquarius yan in your 8th house. So, talagang, it's quite heavy energy. Maaring maka-experience kayo ng extreme sadness, depression. So, kapit lang, okay? Dahil, parang purging, no? Tinatanggal yung mga tao sa buhay mo that are no longer serving your highest good dahil merong new opportunities for you. Na, yung iba, no? Mga bagong contacts, bagong friends na makikilala. So ngayon, yung iba sa inyo, maaring in the past, no, nagsa-self-sabotage kayo na parang kalaban nyo mismo yung sarili nyo dahil sa mga bagay na ginawa nyo or hinahayaan yung mangyari sa buhay nyo, especially in relationships. So, itong relationship na to, hindi lang to romantic ha. This can be relationship with your parents, with your family members, with your friends, with your business partners. So, for some of you, kung meron kayong negosyo na may kapartner kayo dito sa business na to, maaring may ile-let go na kayo na certain business partnership because you feel na hindi ka na nagre-resonate doon sa pinagsasamahan ninyong business. Maybe meron ka ng ibang plans, no? Kasi itong Neptune in Pisces in your 9th house is meron siyang sextile, no? Positive aspect dito sa Pluto and Moon. So, sabihin niyan, marami kang gusto pang i-explore. May mga bago kang interest na gusto mong gamitin yung iyong creativity, yung iyong imagination, to try new things, to explore. Some of you, gusto nyong lumayo, pumunta sa lugar na walang nakakakilala sa inyo, or maaring gusto nyong mag-expand ng knowledge, no? Gusto nyo mag-aral, gusto nyo ng bagong pagkakakitaan. It's more on freedom. That's the energy that I'm getting for you. Gusto mong kumawala sa limitasyon na ibibigay ng isang relationship. So, for example, no, may business partnership. So, syempre, bago ka makapag-desisyon, kailangan pumapayag yung business partner mo. Pero paano kung hindi siya payag sa gusto mo? So, nalilimitahan ka sa gusto mong gawin for your business. 'Di ba? So, yung iba sa inyo, iba-buy out mo yung business partner mo or ikaw yung aalis to explore your other opportunities. Meron din tong positive aspect sa Uranus in Taurus in the 11th house. So, definitely ngayon may pagka-rebellious kayo, Cancer, no? Kumbaga, andun yung paniniwala mo sa sarili mo na you can do things on your own, na kaya mong maging independent. Okay? Kasi meron tong opposition sa first house mo, sa sarili mo. Itong 7th house, no? Kumbaga, naisip mo na, teka, hindi lang ako
Kumbaga parang sabihin mo sa sarili mo na, hindi lang ako, for uh, partnership. I can also excel independently. Mm-mm. So, ngayon, yan yung mga discoveries mo about yourself. Freeing yourself, being independent. Let's see what else. You have Ten of Wands. Meron kang situation na too much to bear, masyado na mabigat, no? Like what I mentioned kanina sa simula ng reading mo. Mabigat mabigat na dinadala mo. Can be responsibilities, yung mga pag-aalala mo about your future, na kaya mo ba on your own. But this is something that you will be letting go of para mas gumaan yung pakiramdam mo. I-release mo na yung mga bagay na no longer serving your highest good. You also have the Three of Wands. See, gusto mo talagang mag-explore. Gusto mong mag-expand ng horizon. Some of you, pwedeng nagbabala kayo na mag-abroad or manirahan sa mas malayong lugar at magsimula muli doon. No? Gusto nyong makita yung kapalaran nyo sa ibang lugar, lalo na meron kang certain excitement na, alam mo yung feeling na gusto mong umalis doon sa nakagistan mong lugar kasi gusto mong mapunta ka sa isang lugar na parang wala sa yung nakakakilala, na mas malaya kang magagawa yung gusto mo. Mm-mm. You have the moon. Very emotional din kayo ngayon. I think it's not easy for you to let go of this, no? Connections, relationships, even business. But I think ang guide mo ngayon dito ay yung sarili mo, yung iyong instinct, yung iyong intuition. So you have the Page of Swords. Yes, you really want to learn. You want to learn more. You want to explore your capabilities. Very curious ka ngayon. Marami kang gustong ma-experience. You have the Seven of Cups. There are times na malilito ka kung ano yung pipiliin mo, ano yung direksyon tatahakin mo, kasi pwedeng ma-overwhelm ka sa mga opportunities na dumarating sa'yo eh. Parang ang dami mong pagpipilian, no? Ang importante dyan is you connect doon sa bagay na nagre-resonate ka. Even sa kaibigan, no? Kahit na marami kang opportunities na maging kaibigan, syempre pipili ka lang dyan yung masasabi mong ka-vibes mo talaga na mag-invest ka ng energy, ng time, ng effort with that connection. You have the Empress, yes. So Empress is about abundance, taking care of yourself, practicing self-love, self-care. So ito ang magiging focus mo ngayon, lalo na nagkakaroon ka ng sarili mo ng, parang, alam mo yung nakawala ka sa isang sa isang situation na very limiting sa'yo. So parang gusto mong i-reinvent yung sarili mo. Very refreshing para sa inyo yan, Cancer. Let's see what else. Your hard work is paying off. Yes, lahat ng mga pinaghirapan mo, nakikita mo yung resulta niyan. So, keep pushing. O, diba? Push through any insecurity. So, syempre, no, minsan, na kahit na confident tayo sa sarili natin, may mga pagkakataon kasi na ikukumpara natin yung sarili natin sa iba. Na bakit si ganito, ganyan? Bakit ganyan si ganito? Diba? So, even if nakikita mo na feeling mo merong nakakaangat sa'yo, normal yun. Kasi dun sa tao na yun, meron ding nakakaangat sa kanya. And hindi mo rin alam na baka yung taong yun is somehow kinukumpara niya rin niya yung sarili niya sa'yo nang hindi mo alam, na naiisip niya na, buti pa si Cancer, ganito siya. O, diba? So, you will push through any insecurities that you have. Then, don't let your past hold you back. Ayan. Huwag mo na raw hayaan na yung iyong nakaraan ang pumigil sa iyo na harapin yung iyong kapalaran, yung iyong future. 'Di ba? So, move on, move forward dahil maraming opportunities na darating.
Kailangan lang nating mag-let go ng mga bagay na alam natin na hindi na nakakatulong sa ating pag-unlad at ating paglago. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!